ito ang pagsama nila doon sa parehas po sila sa bawat sa mga lungsod nilang dalawin. Pinaalam na nilang mga siya ng mga apostol at mga Pinoy Iglesia sa Jerusalem at inipagos at sundin yun. Yun po ay isang sundo ang bawat isa sa kanilang pagpasok ng grade o lahat ng mga pagkatao ng mga apostol. Ito si Pablo at si Timoteo sa kanila pagpasok nila sa Jerusalem ay kailangan magawa nila o kaya sundin nila ayon sa lahat ng mga sa iglesia ng sa Jerusalem, sa Jerusalem, mga ipinagbubutos doon ay kanilang mga sundin. Kaya yun ay makikita kung ano ang kaayusan ng isang pinapasundo kagaya ni Timoteo na nilinis at magiging kasama nila na para sa Griego. Amen po. Praise God. Salamat, Pastor Roman. Naalala ko yung bahaging ito doon sa ibinahagi rin ni Pastor Edwin last week patungkol sa circumcision na dapat sundin. Yes. Amen. Team Tumana, Ate Alicia. Welcome po. In verse 5, kaya tumibay sa pananampalataya ang kaanib ng bawat iglesia at araw-araw na daragdagan ang bilang ng mga alagad. Sa Diyos po ang papuri sa pagkabasa ng kanyang salita. Ayun nga po, nasabi nga po dito na tumibay ang pananampalataya ng kaanib ng bawat iglesia. Kumbaga, dito po tayo sa yung parang paglalakbay po ng mga apostol na kumaga binibisita nila yung bawat iglesia, yung mga simbahan at nangangaral po ng salita ng Diyos. Kumbaga dito po parang sa kanilang ginagawa po, ang sabi po tumatatag ang iglesia sa kanilang ginagawang mga pagbisita at kumaga ito nga po sa kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Araw-araw kumaga nadaragdagan ang bilang. Nadaragdagan po yung mga tao na nagiging alagad po. Yung sa pagkaunawa ko po, Kuya. Praise God. Salamat, Ate. So, tunay po yung mga ginagawa nating mga visitation ay nagbubunga ng mga kaluluwa na nadadala sa Panginoon. Amen. At alam ko sa atin dito ay may mga lumagawa. Amen. Ingatan at pagpalain po ng Panginoon yung mga tao na lingkod ng Diyos na nandoon yung puso na maikalat sa iba-ibang lugar. Sa magitan ng pagbisita sa kanila. Amen? At maibahagi ang salita ng Diyos. Timalolos, verse 6-7. Malolos. Verse 6-7. Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo ng mangaral sa lalawigan ng Asya, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, nais nilang pumasok sa Bithynia. Subalit, hindi sila tulutan ng Espiritu ni Jesus. Ng pangita. Talaga sa ating pagtayo sa ating mga pagbisita sa mga kapatid sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kitang-kita rin ito talaga
yung leading ng mga Holy Spirit, yung ang nagbibigay ng kaalaman, kalakasan, provision, sa mga taong gumagampan nito. At ito'y naranasan ni na Pablo, i-direct sila ng banal na espiritu kung ano yung dapat at hindi dapat mangyari, yung kapahintulutan, ay nangyari sa kanilang paglalakbay. At yun nga, yung kanilang plano na bumisita sa lalawigan ng Asia ay hindi napangyari, hindi naging kalooban ng Diyos dahil yung leading ng Holy Spirit ay pinagbawalan sila. At hanggang dumating sila ng Mysia at gustong pumasok sa Britannia, subalit hindi rin sila pinahintulutan. So sa mga buhay natin, naka-experience tayo ng mga frustration, bakit hindi nangyari? Huwag po tayong sasamaan loob, magtatanim ng galit. Bagkus ay idulog natin sa Panginoon dahil meron siyang purpose. Siya po yung nakakaalam ng lahat na siya po yung may control sa lahat. At kapag tayo ay susunod lamang sa Kanya, doon natin ma-experience yung tunay na kagustuhan niya. Maaaring tanungin natin bakit. Maaaring hindi natin alam ngayon ang dahilan. Subalit sabi ng salita ng Diyos, malalaman mo rin sa bandang huli. Amen? SK Jacob. Kaya't dumaan sila ng Mysia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, "Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami." Ayan po. Walang sound, Pastor Robert. Ayan, okay na po. Nga po, nangyari? At dahil yun nga yung isang pangitain na nakita niya na meron sa lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, "Pumarito kayo sa Macedonia, tulungan ninyo kami." So may nag-request. Amen? Tingnan po natin sa mabalakat. Si Ate Era ay wala pa. Pastor Edwin, pakisalo si Ate Era, hindi dumating. Sabi niya ay hahabol siya. Amen po. Sa verse 10, pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Dito po sa vision ni doon kay Paul, ng Holy Spirit, kaagad-agad siya umaksyon. Doon pumunta kaagad siya sa Macedonia upang ipangaral ang magandang balita. So dito po ay may panawagan din ng Holy Spirit sa lahat ng kanyang mga follower ni Jesus, which is tayo po, kaagad-agad tayo mag-respond. Nina, maganda yung exhortation word ni Ruben
kailangan abutin din po natin yung mga kapatiran ng hina at yung mga hindi pa na reach out, lalo na sa mga kapatid natin, magulang, mga relatives and friends. At tayo po ay agad-agad umaksyon. At ang banal na espiritu din po ay nangungusap sa bawat puso, bawat isa sa atin, na tayo po ay mangaral to save more soul for the furtherance of its kingdom. Praise God po. Sige po. Walang sound si Pastor Ruben. Nawawala yung sound dyan. No? Basahin ko na po yung verse 11 to 12. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samotracia at kinabukasan sa Neapolis. Mula naman roon nagpunta kami sa Filipos na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. So dito po makita natin yung pagkilos ng mga apostol sa utos ng ating Panginoon, sa kalooban ng ating Panginoon. Dito makikita natin sa mga naunang verses yung very, let's say, yung interaction ng Holy Spirit at ganoon din yung pagkahayag or pag-uutos ng ating Diyos. Dahil dito, sabi sa nauna ay hindi pinahinantulutan ng Holy Spirit ang kanilang plano. Dito makikita natin yung Holy Spirit or having na hindi siya power lamang, hindi siya energy lamang, kundi another persona ng ating Diyos na buhay, kung saan ay mayroon pakakayahang magbigay permission, magbigay authority, kumilos na ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Ganun din ang sinabi dito yung nagbigay ng pangitain, sa pamamagitan ng panaginip. So makita natin dito na ang ating Panginoon ay kumikilos, ang ating Diyos ay kumikilos sa napakaraming paraan, at nandiyan na nga ang isang banal na espiritu na patuloy na daily, on a daily basis, walang pahinga na nakikipag-ugnayan sa atin, na nasa atin, indwelling sa atin. At tama yung sinabi din kanina na ang bilang mga Kristiyano, we have to have a sense of awareness sa mensahe or sa kalooban ng Panginoon. Yung mga bagay na to ay dapat na meron tayong pagkaalam sa kalooban ng Panginoon, at ganoon din dapat ang immediate response natin. Dito ay hindi nila inisip sa kanilang paglalakbay, hindi nila inisip kung anong dadalhin nila, kung may makakain ba sila sa pupuntahan nila, kung meron ba silang may tutugon ba sa pangangailangan nila along the way. Pero ang sinabi lang ay sila naghanda agad-agad, immediately, at nagpunta sila sa mga lugar na banggit dito sa verses 11 to 12 dahil nandoon yung kanilang pagtitiwala sa ating Diyos. Nandoon ang pagtitiwala sa kalooban ng Panginoon na ang ating Diyos ang mag-iingat, ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan nila. So purihin po ang Panginoon sa mensaheng pinahagi sa atin sa verses 11 to 12. Basahin ko na po, Pastor. Mga Gawa 16, verse 13. At ng araw ng pumahinga, lumabas kami ng lungsod at punta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may nagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng katipon doon. Verse 14. Kabilang dito ay isang sumamba sa Diyos na nangangalang Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ng kanyang isip at kanyang pinaniwalaan at nangaral si Pablo. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon.
Salamat, Kuya Benny, sa pagkabasa ng kanyang salita sa verse 13 to 14. At dito nga po, inabutan sila ng araw ng pamamahaya. At lumabas sila ng lungsod, nagpunta sa tabing ilog, at inaasahan nila na may pagtitipon yung mga Hudyo doon upang manalangin. At nakipag-usap sila sa isang babae sa mga babae na nakakatipon doon. At kabila nga din yung isang sumasamba sa Diyos na nagangalang Lydia, na taga Tiatira. Isa siyang negosyante na nagtitinda ng mga mahaling tela, kulay ube. So, anong nangyari? Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan yung pinangaral ni Pedro. Amen? So, nakikita po natin muli yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Tunay siya talaga yung nagbubukas ng isip ng mga tao na ating hinahayuan, yung ating binabahaginan. Pagka minsan, ang mga taong ito ay hindi nakikinig, hindi naintulad ng Panginoon na mabuksan ang kanilang mga puso. Pero dito, itong si Lydia, binuksan ng Diyos yung kanyang puso at isip at naniwala doon sa katotohanan ng binahagi sa kanila. Amen? Praise God. Team Kaos, ibasa po natin William. Number 15. Magpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung tinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. At tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Amen. Praise God. Salamat po, Kapatid William. So, pagkatapos po na maunawaan, ibig sabihin, yung pangyayari doon sa previous verse, sa 13-14, ay tumanggap si Ate Lydia, ang isang Ate Lydia na negosyante ay tumanggap sa Panginoon. At pagkatapos noon, ang sumunod na pangyayari, siya ay nagpabautismo, yung buong pamilya niya. At yun nga, nagkaroon ng pag-anyaya itong si Lydia na sila'y tumuloy sa bahay nila. At itong lingkod ng Diyos ay nagpaunlak. Sumama sila doon sa bahay ni Ate Lydia. So, napakasarap na pagkatapos mong anyayahan ay nag-i-invite yung kapatid upang magsalo-salo, upang magpatuloy sa magkakilala na higit ang bawat isa. So, amen? Tuloy po natin sa CLSF Pampanga. Pastor Edwin, ulit. Amen po. Sa verse 16 to 17, isang araw nang kami papunta sa Puok, Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Siya'y nakapanghula dahil sinasapian siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita.
So dito po may isang babae na manghuhula na bagamat ang kanyang mga sinasabi ay nakakapaghula siya. Ngunit ang kanyang power ay nanggagaling sa evil. So until now, mayroon pa rin nanghuhula, mayroong card reader, may palm reader, mayroong mga nagpapunsoy. Ngunit ito po ay galing sa masama, Dito po ay sinasabi po dito na hindi pwede magsama yung mag-mix ang good and evil, So God is good and sa evil naman ay may bad, So hindi pwede pagsamahin. Although sumasama siya doon sa mga lakad nila Pablo, which is sila Pablo po ay spirit-led and empowered ng Holy Spirit. Whereas itong babae ay empower siya ng masamang espiritu. Alipin siya ng although nakakapanghula at ang mga amo niya ay yumayaman dahil sa kanya. So let us be reminded also na mayroon tayong ma-encounter din na ganito na let's be careful na hindi tayo mapasok sa mga kapangyarihan na mali ang pinanggalingan, ang source ng power niya. So yun po ang dapat po natin sa follower of Jesus, na tayo po ay dapat sumunod doon sa o ano ang pangungusap ng banal na espiritu. Hindi po yung espiritu. Kasi dito po ang mga ginagawa nila, itong manghuhula na to. They spoke to the mga dead, At sila ng mga papractice sila ng mga spirit of the glass, ganun. So kinakausap nila yung mga espiritu na iba, So dapat po mga spiritista. So tayo po ay maging aware po doon at iwasan po natin na ma-involve sa ganong mga activities. So purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen po. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, tunay po, nangyayari po ito hanggang ngayon. At meron pa rin ang mga niwala sa halip na kausapin ang Diyos, mga patay yung kinakausap. So, itong sinabi rito yung taong naglilingkod ng kataas-taas ng Diyos, pinapayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Hindi po ito tao sa puso, sabi niya. Tingnan natin. Susunod na verse 18 to 20. Kanya po si Ate Ramona para basahin at ipaliliwanag po ni Pastora. Amen po. Verse 18-20 po. 18, maraming nang araw na ginawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan. At noon day lumabas ang espiritu. 19, nang makita ng mga amo ng bata na nawawala ang kanilang pagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad at sa liwasang bayan at hinarap sa mga makapangyarihan. Amen po. Ay, may 20 pa. May 20. Ay, hindi ko na po makita, Pastor. Pakitaas niyo po yung Amen. Sige po, tutuloy ni Ate Pastora Ramona. Pastora Ramona, welcome po. Amen. Iniharap sila ng mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Amen. Rin ang pagkabasa ng kanyang salita. So dito makikita natin ang nag-double time ang demonyo na talagang he keep on bothering Paul and sa mga grupo ni Paul, di ba? Na ang itong espiritu na ito, alam niya kasi na ang power of God is with Paul and Silas, di ba? Kaya ginamit niya yung bata
ipagsigaw at para kutsain sila, at ang kanyang intention is that to disrupt, yung ibig sabihin na guluhin, di ba? Na para hindi ito lumago, guluhin yung pag-preach ng gospel. At makita ninyo dito, no, nung bandang huli nakuha na si Pablo, na annoyed na siya, at ang ginawa niya, he commanded the demon na umalis, at ginamit niya yung pangalan ni Jesus Christ, in Jesus name. And of course, at that moment, umalis ang espiritu na yun ng demonyo. Pero meron pong nangyari dahil doon, pagkatapos na na-cast out na yung demon, nagkaroon na ng confrontation between Paul at doon sa mga amo nitong batang ito. Di po ba? Dahil siya nga po yung pinagkakitaan ng pera. Dahil of course, doon sa kanyang fortune telling. Di po ba? At maliban doon, ang ginawa pa nila na dinala nila si Paul at saka si Silas doon sa sa mga pamunuan. Ang ko dito, kung bakit si Paul lang at saka si Silas yung yung kinuha nila, and they are the targets of these persecutions, because number one, Paul is responsible for casting out the demon, and of course Silas is another leader of the missionary group. So they are both Jews. Amen. Ano po ang aking pagkakaintindi nito. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Manuel. So, may bahagi ko lang, Pastor Ruben. Pastor Ruben, po. may bahagi ko lang po itong may dadagdag ko doon kay Pastor Anona, yung sinabi niya. Kasi po ay noong isang araw, noong isang linggo pala, mayroong isang taong may sakit na nangailangan ng panalangin. At yun ay may isang tumawag sa akin na ito ay ipanalangin namin. Pagdating ko doon sa may pintuan nila, ay biglang pumasok at ibinalibag ang at doon ko naramdaman yung bad spirit na talaga, yung talagang sumalubong sa amin, at tumayo yung balahibo ko. Kaya yung una, bago ako pumasok doon sa kwarto, ay nagpabalot ako ng espiritu ng ating Panginoon upang labanan ang espiritong yun. At doon ay nagbukas at naipanalangin ko yun. Parang may lumipad, umalis doon sa tao na naramdaman namin. Siniliyuhan ko ang pintuan, yung mga bintana, mga pintuan na na hindi na mapapasok yung bad spirit na yan. So doon nakikita pala talagang na gumagawa ang kakaway okay, yung mga bad spirit, mayroon pala talagang sa mga taong ganyan. So yun ay may sakit, at ang sabi nila ay mayroong sumasanib doon na mayroong naiinggit, yung mga bad spirit na ginagawa, yung mga gaya ng sa mga spiritista, mga spiritism. So mayroon talaga. Ngunit kung tayo mga Kristiyano, na alam na natin ang ating gagawin bago nating papasukin o kay ating i-rebuke ang mga espiritong yan, ay kailangan tayo ay balot ng espiritu ng ating Panginoon. So yun ay aking karanasan na hindi po makakalimutan, malilimot sa mga gawain maka-Kristiyano tayo po na yun. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa testimony, Pastor Man. Yes po. Tunay, nakikita natin yung mga lingkod ng Panginoon na spirit-filled. Amen. Yung mga bad spirit nagpipili Yes. sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah.
So, salamat sa Diyos sa bawat buhay ng bawat isa na nandito ngayon at sa mga nagbasa, sa mga nagpaliwanag, higit sa lahat sa mga nakinig, no? Nawa, matanim natin ito sa ating mga puso at isipan at maisagawa natin, apply natin ng walang pagdududa. Bagkus na doon yung ating pananampalataya, ano, sa kapangyarihan sa salita ng Diyos palagi sa ating buhay. No, praise God. Salamat sa Diyos at tuloy po natin sa memory verse sa ang ating FKD Kids. Santiago chapter 5 verse 16 to 20. Mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw sa katotohanan at siya'y pinababalik ng isa, ipaalam sa kanya na ang nagbalik loob sa makasalanan mula sa kamalian ng kanyang lakad ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magkukubli ng maraming kasalanan. Amen. Malolos. James 5 verse 19 to 20. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Amen. Chaos. Amen. James chapter 5 verse 19 to 20. Okay. Brethren, if any of you do err from the truth and one convert him, 20 let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Amen. Tumana. Santiago chapter 5 verse 16 to 20. 19 to 20. Mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw sa katotohanan at siya'y pinababalik ng isa, ipaalam sa kanya na ang nagbalik loob sa makasalanan mula sa kamalian ng kanyang lakad ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magkukubli ng maraming kasalanan. Sa Diyos ang papuri sa pagkabasa. Amen. Salita. Ate Marquez. Santiago 5:16-20, mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw sa katotohanan at siya'y pinababalik ng isa, ipaalam sa kanya na ang nagbabalik loob sa makasalanan mula sa kamalian ng kanyang lakad ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magkukubli ng maraming kasalanan. Amen. Ate Rita. Andiyan ba? Sino kasama mo dyan, Ate Marites? Salita po. Basa. Amen. Basa. Memorize, ha? Mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw sa katotohanan at siyang pinababalik ng isa, ipaalam sa kanya na ang nagbabalik loob sa makasalan mula sa kamalian. Wala pa. Wait lang po. Sa makasalanan mula sa kamalian mula sa kamalian ng kanyang lakad ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magkukubli ng maraming kasalanan. Amen. Agunoy, Ate Ovel. Mga brethren, if anyone, sandali. Okay. Brethren, if any of you do err from the truth and one convert him, let him know that he which converted the sinner from the error of
of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sin. Amen. Amen. Team Jeddah, Pastor Alex. James chapter 5, verses 19 to 20. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Praise be to God. Amen. Kuya Benny. James chapter 5, verses 19 and 20, verse 19. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, verse 20, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Amen. Pastor Edwin. James chapter 5, verse 19 to 20. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, let him know that he which converted the sinner from the error of his ways shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Amen. Praise. Ate Angie, welcome po. Pakibasa. Mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw sa katotohanan at siya'y pinababalik ng isa, ipaalam sa kanya na ang pagbabalik loob sa makasalanan mula sa kamalian ng kanyang lakad ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magkukubli ng maraming kasalanan. Amen. Amen. Ate Ramona. James 5, verse 19-20. 19, brethren, if any of you do hear the truth, and one convert him, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Amen. Amen. Pastor Roman. Santiago, chapter 5, verse 19 to 20. Mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw sa katotohanan at siya ay pinababalik ng isa, ipaalam sa kanya na ang nagbalik loob sa kasalanan mula sa kamalian ng kanyang lakad ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagkukubli ng maraming kasalanan. Amen. Pastor Roman. Santiago 5:19-20. Mga kapatid, kung ang sinuman sa inyo ay naliligaw sa katotohanan at siya'y pinababalik ng isa, ipaalam sa kanya na ang nagbalik loob sa makasalanan mula sa kamalian ng kanyang lakad ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magkukubli ng maraming kasalanan. Amen. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Praise God. Hallelujah. So, meron po bang hindi nakabasa? Si Ate Milene, can I hear your voice by reading the word? Amen. Ate Milene? Kuya, mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw sa katotohanan at siya'y pinababalik ng isa, ipaalam sa kanya na ang pagbalik loob sa makasalanan mula sa kamalian ng kanyang lakad ay magliligtas sa isang kaluluwa sa kamatayan at kung magkukubli ng maraming kasalanan. Amen. Praise God.